Sa katahimikan ng Mindanao, may nakatagong sugat sa kasaysayan ng bansa. Isang digmaang hindi lubos na unawaan ngunit iniwan ang libo-libong bangkay, nawasak na kabahayan at pamilyang nagkahiwa-hiwalay. Ito ang kwento ng dalawang grupong simbolo ng galit at ganti, ang Ilaga at Baracoda. Dekada 70, sa gitna ng lumalalang sigalot sa Mindanao, sumiklab ang madugong labanan sa pagitan ng dalawang armadong grupo, ang Ilaga o Ilonggo Land Grabbers Association na binubuo ng mga Kristiyanong settler. Karamihan dito ay mga Ilonggo na lumipat sa Mindanao sa pamamagitan ng resettlement program ng gobyerno. Sa harap ng tensyon sa lupa at pakikipag-ugnayan sa mga Moro, nabuo ang Ilaga bilang isang milisya na layuning protektahan ang kanilang komunidad, ngunit hindi naglaon. Nasangkot ito sa marahas na mga insidente tulad ng pananakit, panununog at pagpatay sa mga komunidad ng Muslim. Mga kilos na sinasabing may tahimik na suporta mula sa ilang nasa kapangyarihan, tinawag na Ilaga o Daga dahil tulad ng mga daga, umaataking tahimik pero mapaminsala. Sa simula ay nasa 7 tao lang ang grupong ito na binansagang The Magnificent Seven na kalaunay dumami kung saan karamihan sa sumapi dito ay ang mismong nakaranas rin ng pang-aabuso at pang-aapi na kadalasan ng mga ito ay lahi ng Ilonggo at Tiduray sa Central Mindanao. Sa panig ng mga Moro, hindi sila nanatiling tahimik. Sa gitna ng patong-patong na pang-aapi at takot, lumitaw ang grupong tinawag na Baracoda. Binubuo ng mga kabataang Muslim na ang layunin ay pagtanggol ang kanilang pamilya, pananampalataya at komunidad. Kaalyado ng mga ito ang Black Shirts na binubuo rin ng mga kabataang Moro na kadalasang may suot na itim na uniforming damit. Sila ang naging panangga ng mga Moro laban sa Ilaga at sila rin ang nagbunsod ng mga armadong tugon bawat karasang kanilang tinatanggap. Sumiklab ang sunod-sunod na labanan sa Cotabato, Lanao at iba pang bahagi ng Mindanao. Maraming komunidad ang nawasak, libo-libong tao ang napilitang lumikas at maraming nasawi sa pagitan ng barilan, pagpatay, pagsunog. Hindi na lamang mandirigma ang nadadamay kundi pati mga sibilyan. Ang digmaan ay hindi lang away ng dalawang grupo kundi simbolo ng mas malalim na sugat ng dalawang panig na parehong Pilipino. Dahil sa tindi ng karahasan, dumating ang panawagan para sa kapayapaan. Noong 1976, nilagdaan ang Tripoli Agreement sa pagitan ng gobyerno at ng Moro National Liberation Front upang hakbang patungo sa pagresolba ng mga karasang nag-ugat sa ganitong mga labanan. Unti-unting humina ang presensya ng Ilaga at Baracoda at maraming miyembro ng mga ito ang bumalik sa normal na buhay, habang ang iba ay sumanib sa mas malalaking kilusang nagsusulong ng advokasya para sa kapayapaan. Ngayon, ang kwento ng Ilaga at Baracoda ay hindi laging nababanggit sa mga aklat, pero nanatili itong isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Mindanao. Sa pag-unawa sa kasaysayan, mas nakita natin ang kahalagahan ng respeto, pagkakaintindihan at pagkakaisa bilang isang bayan.